Yan na ba yun? Ang Corin City? Oo. Ang bayang binuo sa information trade. Isang lugar kung saan maaring bilhin ng kaalaman. Anong ibig sabihin ng information trade? Pinagbibili ang kaalaman. Sa lugar na yan, pwede kang makakuha ng kahit anong impormasyon kung may pambayad ka. Master Informants ang tawag sa mga expert dyan. At ang pinakamagaling na Master Informant sa buong Corin ay ang sikat na si Homeron. Tama. Katunayan, nabalitaan ko na rin ang tungkol sa kanya. Alam niyo ba yung bagay na nabalitaan ko na rin noon, Maro? Tanghalian na, kumain na tayo! Wala kang iba alam kundi pagkain. Kailangan namin makausap si Homeron. Walang problema. Laging handang maglingkod si Master Homeron. Lagi nyo na lang akong binabaliwala! Tuloy, bakit kayo narito? May hinahanap kasi kaming isang babae. Talaga? Sino namang babae yan? Ang alam ko mga nasa 20 hanggang 30 years old siya. Asul ang mga mata niya at ang pabango niya ay may halimuyak ng isang bulaklak. Pasensya na, ngunit hindi ako isang manghuhula. Imposible kong mahanap ang isang tao base lang sa impormasyong yun. Ang alam namin, huli siyang nakita noon sa Gibral Castle. Pwede mo na siguro siyang sundan mula doon. Gibral Castle ba kamo? Kung ganun siguradong mas mahihirapan akong hanapin ang babaeng yun. Anong sabi mo? Huwag mong sabihin na may reklamo ka laban sa Gibral City. Huwag mong sabihin wala kang nalalaman. Ha? May nangyari bang masama? Sabihin mo sa amin. Ganito na lang. 20 ginto muna. Wow, mura! Ano? 20 pirasong ginto lang po para sa impormasyon na yon. Naku naman, talagang pera-pera lang pala dito O yan. Salamat po. 2 araw pa lang ang nakakalipas nang mawala na parang bula ang Gibral City. Ibalik mo sa akin ang pera ko, mga manloloko! Nagbayad ako sa inyo ng totoong pera, kaya huwag kang gumawa ng kasinungalingan! Tinatawag mo ba akong sinungaling? Mahirap mang sabihin pero naglaho nga ang Gibral. Hindi rin ako makapaniwala. Yun ang katotohanan. Walang binibenta ang informants maliban sa katotohanan. Eh di naglaho din lahat sa Kastilyo, Maro? Tama. Nawala din ang lahat ng nasa loob nito sa isang iglap. Para bang isa lang itong ulap na dinala papalayo ng hangin. Si Nene. Ano? Kagagawa ni Nene ang lahat. Shoo. Hindi to ang oras para magdalawang isip. Kailangan na natin siyang habulin. Huminahon ka, Shu. Kailangan nating maghinay-hinay. Kung hindi, mangyayari ulit ang gaya ng dati. Ngayon, hanapin mo ba yung pinahanap namin o hindi? Alam nyo naman sigurong mahirap ang pinagagawa nyo, hindi ba? Tingnan natin. 5,000 munang deposito at dagdag na 5,000 oras na matapos ko ang trabaho. Siyempre, wala pa doon ang ibang gastusin. Napakagahaban niyo naman, Maro! Handa ako magbayad ng 20,000 na ginto. Ano? 20,000 na ginto? Seryoso ka ba? Seryoso ako. Seryoso ka? Gagawin ko! Ako rin! Ako din! Tumigil nga kayo! Trabaho kong isang ito! Sandali! Ano ba naman kalokohan to? Ang sikat na si Homeron ang pinunta namin dito, hindi kayo! Pero lahat kami dito ay si Homeron! Paano nangyari yun? Dahil ako si Homeron II! Ako ang legitimate na Homeron! At ako naman si Homeron Jr. At ako naman ang original na Homeron! Homeron kayong lahat, Maro? Ang tunay na Homeron ang gusto namin. Wala na siya. Pumanaw na si Master Homeron. Ano? Ano yung nakasulat doon, Maro? Ang sabi, natalo daw si laban si Master Homeron. At kasama niyang nawala ang malawak na kaalaman mula sa daigdig. Pero hindi niya ninais ang mamatay. Sabihin mo, anong nangyari sa kanya? Kailan lang, pumutok ang digmaan sa pagitan ng Grand Kingdom at ng bayang ito. Nagpresenta si Master para kumalap ng impormasyon tungkol sa kalaban. Ang balita ko nga, nasa ilalim siya ni Knightmaster Conrad. Knightmaster Conrad? Matapang na lumaban ang mga kaalyado ng Gibral. Pero wala pa rin. Napakaraming buhay ang nawala. Dapat nga ipagmalaki mo ang ginawa niya. Oo, pero malungkot pa rin. Alam mo ba ang nangyari kay Master Conrad? Magbayad muna kayo ng 2,000 na ginto. Biro lang, hindi kita sisingilin. Wala rin namang nakakaalam eh. Pero sigurado ako matutulungan kayo ng mga bagong Homeron. Okay ba? Huwag na lang kung impostor lang ang mga informant mo. Sandali lang, Sola. Pwede ba ako magtanong? Talaga bang may 20,000 ka? Malaki yung halaga, Bukay. Utu-utu ka naman. Pero paano tayo magbabayad ng informant? Gagawa ko ng paraan.
Hahanap ako ng trabaho na malaki ang sweldo. Magandang idea yan. May listahan doon sa tabi ng fountain. May magbabayad ng 500 ginto para sa isang isdang mantanta? At meron ditong magbabayad ng 5,000 ginto para sa isang sungay ng Gaigarus. Ayos! Sa dami na at siguradong kikita tayo ng malaki. Kung magtutulungan tayong lahat na kumita, siguradong makakaipon tayo ng 20,000 bukas ng tanghali. Kayo, Cluky at Bouquet, maghanap kayo ng informant na ipapalit dati kay Homeron. Okay. Alam nyo, hindi na kayo mahihirapan kung sa amin na lang kayo. Ang kulit mo, Maro! Nandito ka pa? Kung hindi mababayaran ang mga amo ko, hindi rin ako mababayaran. Maawa na kayo. Teka, saan ba kami makakahanap ng Gaigarus na yan, ha? Ay, nakalimutan ko, wala nga pala akong pambahid sa'yo. Ay, bakit hindi mo nalang tanungin yung naglagay ng ad na yan? Hindi mo na siya kailangang bayaran. Ganun ba? Salamat, ha? Naku, teka sandali. Oh, Mapanganib na halimaw ang mga Gaigarus na yan, bata. Wala pa ako nabalita ang Master Knight na tumalo sa kanila. ganun talaga sila kalakas? Oo, at ang alam ko, wala pang naghanap sa kanila ang nakabalik dito ng buhay. Ayos! Mukhang magiging masaya to, ha? Sige, may iwan ko na muna kayo, ha? Pigilan yung kasama niyo bago siya mapahamak. Naku, asa ka naman. Hindi mo mapipigilan si Shu sa ganyan, Maro! Oo nga, ganyan na talaga si Shu kahit noon pa. Wow, ang cool talaga niya. O paano, kumilos na tayo. Sa wakas, ito yung naglagay ng ad. Maligayang pagdating. Bakit ikaw? Hindi naman kita kailangan, na. Alam ko, pero nagtatrabaho din ako dito. Teka, seryoso ka ba talaga sa paghahanap sa halimaw na Gaigarus? Oo. At kung mas malakas nga siya sa Nightmaster, mag-i-enjoy nga akong kalabanin siya. Mas matinding training, mas mabuti para mas lalo pa akong lumakas. Pero bakit? Para talunin ko si Nene. Talaga? Kung ganon, Huh? sumama ka sa akin. Sa likod ng talon ay may kuweba na tinitira ng Gaigarus. Kinakain niya ang lahat ng isda at mga hayop na nakatira sa di kalayuan. Kaya wala nang makain ng mga tao. Teka, sabi mo gusto mong talunin si Lord Nene, di ba? Palagay ko imposible yun. At bakit mo naman nasabi yan? Kasi, yung mismong descendants ng Warriors of Light, hindi siya natalo. Huh? Hindi yun impormasyon, bulong-bulungan lang yun. Pero napag-uusapan pa rin. Sabi nila sumugod sa kuta ni Lord Nene ang mga descendant. Pero nanalo si Lord Nene, kaya wala na kaming pag-asa pa. Kung yun ng pinakamalakas, walang nagawa. Sabi ng iba, pumanaw na silang lahat. Kaya nga kung natalo ang mga tulad nila, ano pa kaya ang magagawa ng isang tulad mo? Mabuti pang sumuko na lang kayo. Hindi kami namatay! Ha? Ang descendants ng Soldiers of Light, buhay pa rin sila hanggang ngayon. Ah. Nakatira yung Gaigarus? Kung gusto mong umurong, ito na ang oras. Hindi ako umurong! Okay, fine. Maiwan na kita! Labanan mo siya, Blue Dragon! Gaigarus yan, hindi ba? Sigurado ka bang kaya mong labanan ng isang yan? Oo naman, inaasahan tayo ng iba para kumita ng pera. Blue Dragon! Ay, nakakapagod. Oo nga. Akala ko pa naman magkakaroon ng kaminisyon ng quality time dito. Asa ka pa. Naku, sana naman ligtas siya. Kasi kung may handang magbayad ng 5,000 para doon, siguradong delikado yung... Gaigalis bang tawag doon? Kasama naman niya si Blue Dragon. Kaya ayos lang yun. Teka, tama ng kwentuhan na to. Umahon ka na nga dyan at kailangan pa nating makahanap ng informant sa bayan. Galingan mo naman, Shu. Kung hindi katapusan na nating dalawa. Crashing Rail!
Kanina mo pa yung ginawa. Heto na, 10,000 na ginto. Salamat! Small but terrible ka pala, no? Hindi ko akalaing shadow wielder ka pala. Wala yun! Teka, ang mga batang yun, sino ba sila? Mga naulila sila ng mga pumanaw sa digmaan. Hmm? Nakakaawa nga ang sinapit nila. Nagpapatulong nga sila para hanapin ang mga magulang nila. Kaya sila napadpad dito sa Colin. At hindi lang sila naghahanap. Maraming tao ang nagtutungo dito sa Colin para hanapin ang mahal nila. Anak, kapatid o magulang. Pero sa hirap, wala silang pambayad. Ibigay mo to, para sa kanila na lang to. Ano? Pero hindi ba pambayad niya sa kukunin yung informant? Ayos lang, kikita din naman yung mga kasama ko eh. Pero Ayos lang yun. Mas malakas na naman ako kaysa dati. may isa pa ako nabalitaan. Sabi nila sa pagbabalik ng Soldiers of Light, mga shadow wielders na sila. Anong ginagawa nyo? Kailan lang, naging isang malaking flying fortress ang kastilyo ni Lord Nene sa Grand Kingdom. Pagkatapos ay nagbugay ito ng matitinding liwanag. Pagkatapos nun, bigla naglaho ang Gibril Castle. Si Nene ang may gawa nun! Lahat kami ay walang magawa. Nagbebenta kami ng mga impormasyon kaya lang bigla kaming walang alam. Wala kaming ideya na gumagawa pala ng mapanganib na mga sandata si Lord Nene. Wala rin kaming nakuhang impormasyon maliban sa malulungkot na kwentong iniwan ng pananalasa ni Lord Nene. Kaya naman, wala na si Homer ron. Dahil wala lang kahulugan ang pagiging isang master informant niya. Mali kayo. Kahit gaano karaming impormasyon ang makolekta ninyo, wala pa rin kwenta ang mga yun. Ang mahalaga ay kung saan nyo gagamitin ang impormasyon. Dapat ninyong gamitin sa kabutihan. Sa tingin niyo ba magagamit niyo yun sa kabutihan? Ano kayang gagawin niyo? Ganito, ang gusto namin ay mahanap ang Extra 7. Shoo! Tumahimik ka nga! At pagkatapos, magpapalakas kami. Ikinalulungkot ko. Pero nasa original na Book of the Beginning lang yun. Nandun yun sa Gibril Castle. Kaya naglaho na rin yun. Hindi, dahil ninakaw yun bago yun nangyari. Ang babaeng hinahanap namin ang may kinalaman sa nangyaring nakawan. Isa yung napakagandang impormasyon. Matutulungan niyo ba kami mahanap siya? Kung kayo ang shadow wielders ng mga alamat, gagawin namin ang lahat para makatulong sa inyo. Teka, sandali! Anong nangyari? Bakit siya hindi natin ang isola? May napansin ako sa punto na yan. Na hindi ninais ni Homeron ang mamatay. At hindi magsasabi ng halata ang Master Informant. Oo nga, walang gustong mamatay. Baka naman kabaligtaran yun. Baka naman nabigo siyang makipaglaban. Kung ganun, bakit ito si Homeron? At nasa harapan natin siya. Ah! Isipin nyo, sino ang maraming alam tungkol kay Homeron? Walang iba, kundi ikaw lang. Magaling. Ang katotohanan ay laging nagtatago sa harap ng taong nais na mahanap siya. At alam kong gagamitin niyo ang impormasyon ko sa mabuti. Ipinapangako ko yun sa'yo. Magaling. Makakaasa kayo na hahanapin kong babaeng yun. Kung ganon, iiwan na namin kayo para puntahan namin ang buwin ng Shadows. Naniniwala kami may koneksyon ang mga yon sa misteryo ng Extra 7. Kung ganon, hanggang dito na lang muna. Tandaan niyo lang na palakas ng palakas si Lord Ned. Kaya bilisan niyong pagkilos. Oo, at nagpapalakas din ako, Master Homeron. At isang araw, tatalunin ko siya. Ganyan. Tayo na siya. Ha? Nasa si Maru-Maru. Oo nga, kanina pa siya wala. Hindi ba kasama niyo siya dapat mangisda? Pero parang sa kagubatan siya nagpunta. Wala ba kayong ideya man lang kung saan nagpunta ang kasama niyo? Naku, paano na to? Maro? Nasaan na kaya ako, Maro?